that I've get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose.
God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. Naimbag, good morning kakabsat, barong aldaw, barong nga parabor. Yan, good morning sa atin lahat at isang malamig na umaga. Dahil malapit na ang Pasko, palamig ang panahon. Pero wag sana tayo lumamig sa gawain ng Panginoon. Yan, good morning. At good morning din sa aking kasama, Ma'am Ginida. Amen. Naimbag nga Thursday morning kakabsat at ilang araw na lang. Next week ay December na. Merry Christmas mga kapatid. Pwede na magkaroling, Ma'am. Ay, yun, tama. Buti na lang pinaalala mo. No? Mamaya, uumpisa na namin. Sa'yo. Kanina kaya? Alright, yan. Marami akong barya dito. Alright. Yan. At good morning sa ating kasama dito sa live viewers. Si Ma'am Ruby. Ang natitira. And good morning po sa ating lahat. Enjoy po natin ang pakikinig po ng Word of God. Yo, thank you. At kasama natin si Ma'am Bergie. Ma'am Bergie nasa Google Meet. Yan. So, Ayan, good morning po sa ating lahat at sa lahat ng mga viewers and dyan sa studio. amen. Morning. Yan. Then, si Ma'am Geraldine. Ma'am Geraldine, magandang gabi dyan sa US. Alright. Yan, good morning. At, yun. At, tayo, babati naman tayo sa ating mga live viewers. The viewers dito sa ating FB Live. So, good morning kay Ma'am Mercy Cacho. Yung pinakauna nag-comment dito. Good morning po sa inyo.
And then Ma'am Emilia Wayaway, good morning po. And sa mga tilag niya. Yan. Sir Digno Balasquez, good morning po sa inyo. From Pangasinan. Ma'am Rolin Sanat, good morning. Ma'am Minchin Karangan, good morning po. Ang ating pastor, Pastor Ronnie, good morning po. Ma'am Rachel Geralde, good morning po. And then si Ma'am Maricel Chaluyan, good morning. Ma'am Jen Campana, good morning. Yan. Ewan ko dyan. So, kita natin dito. Nakapalo ka ba? Mamaya hindi ka pala nakapalo. Mata mo si Ma'am Maricel, oh, may badge. Alright. Yan. And sa mga 8 viewers na nakikinig, yun. Good morning po sa inyo. Alright. And then may humabol si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, good morning. Ay, wala. Naimbag. Agsapa. Kaya tayo amin. Good morning. At yun. Good morning. Yan. Good morning si Ma'am Sabel. Kala ko wala na si Ma'am Sabel eh. Hindi tinawagan niyan. Alright. Alright. At yun, may humahabol po dito. Ma'am Elizabeth Narcisa, good morning. And Ma'am Heidi Sanet, good morning po sa inyong lahat. And enjoy pa natin ang pagkikinig sa Word of God. At tuloy-tuloy pa rin ang ating lesson about sa commitment. Yan. So, yun. At mga magandang pag-usapan ang commitment dahil kung ikaw ay masaya, diba? Masaya sa gawain ng Panginoon, talagang makakapag-commit ka sa yun, sa gawain ng Panginoon and sa Panginoon na rin. Alright, so unahin natin si Ma'am Bergie, Ma'am Ginida. Yan. Sabi kasi ni Ma'am Sir Mark, unstable daw internet ni Ma'am Bergie, baka maputulan tayo mamaya. Yan. Sige, Ma'am Bergie. Oo nga eh. Ayan, good morning po ulit. At oo nga, kasi kagabi, nawawala-wala yung net. Sabi ko, hindi yata ako makaka-join sa devotion. Anyway, tutuloy ko lang. So last time, short lang. Yun. Iiklihan ko ngayon. Sige lang, Ma'am. Baka sana akong pinakamaikli. Ayun, sa nabanggit ko last time, yung qualities. Ayun, yung sa pagiging discipler at saka pagiging disciple. Yun, yung nabanggit ko, yung pagkakaroon ng teachable heart, desire to grow, and humbleness of heart before God. Yun, mahalaga po yun na ma-develop between the discipler and disciple. Kasi, yun nga, andun naman na lahat kung makikita natin sa mga active ngayon na dating nadi-disciple and now they are preaching, di ba? Andun yung nila pagiging teachable, and andun din yung nila, makikita natin yung desire to grow nila at yung humbleness of heart nila. So, na ganun sana, di ba, yung result ng pagdi-disciple natin. So, anyway, and it's only by God's grace na maabot nila yung ganun, ma-achieve ng isang disciple at discipler, yung ganun na character, yung traits. At dun tayo sa sa Matthew chapter 28 verse 20. So balikan ko lang yung Matthew chapter 28 verse 20 na sabi niya dito, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Yung sabi niya dito na teaching them to observe all things. Since andun lahat, 'di ba, basically na yung mga basic na kailangan nating ituro doon sa disciple or sa newly baptized, or yun, na kung saan kailangan natin na turuan sila ng mga kung ano na yung standard, and most especially syempre yung nila, yung pagfa-follow up sa kanila. At hindi nga madali sa isang newly baptized na yung manatili, may mga, sabi ko nga, yung struggle na may mga newly baptized na hindi nagpapatuloy. At kahit anong follow up mo, 'di ba? Andun talaga yung nagbabago yung nila eh.
nagbabago na yung isip nila, wala pa sila sa gitna ng church attendance, nawawala na sila. Kaya andun yung din yung only by God's grace talaga na nagpapatuloy ang isang believer. And if ever man, di ba, na sana yung mga nadidil natin ng baptism ay talagang naunawaan nila yung salvation at saka yung baptism. Kaya ako din talaga, sabi ko, tiyaga talaga na at saka yun nga, sabi ko, sa biyaya ng Panginoon na meron talagang magpapatuloy. And syempre, kapag meron akong nadidil, yung nadil na ng baptism and or yung mga nakikita mo naman kung andun yung desire nila na pumunta ng church, basta andun yung desire nila na pumunta ng church, it's a good sign talaga na i-follow up at alagaan sila, di ba? Ayun. And dito sa sa teaching your disciple to obey all things, di ba? Overall aspects of their spiritual life, yan, na mahalaga yung andun na yung approach natin. At doon pa lang andun yung follow-up and visitation, di ba? At andun na din yung kailangan natin talagang gawan ng plano. Yan. Mahalaga yung planning how to teach them to observe all things din. Yan. So, basically naman na kapag meron tayong mga bagong disciples, andun yung Bible study. Di ba? Bina-Bible study sila. Pero depende rin talaga sa approach natin na kahit na bina-Bible study natin sila, meron din yung talagang wala pa din, di ba? By experience din na kahit na pupuntahan mo talaga sila regularly, talagang wala. Yun, na hindi mo maintindihan kung bakit, di ba? At Panginoon lang nakakaalam na may past na mga mga in the past na grabing na spoon-fed na talaga actually, pero wala talaga. So, yun, pinaubaya ko na lang sa Diyos na kung paano pa sila magpapatuloy. So, meron din, di ba, yung iba na na follow up sila. And kapag na-follow up, na-Bible study, or andun lagi yung pumupunta sila sa church, di ba, na naakay mo naman. So, yun lang talagang kailangan tiyagaan na sunduin, di ba? Kaya mahalaga nga yung pagpaplano na paano natin pa sila, di ba, matuturuan. Yan. Kasi kung wala naman sila sa church, hindi na rin nila magiging makakabisado or wala din sila talagang di ba, matututunan. Kumbaga kahit na kung sa tagal-tagal, hindi mo pa sila, ang hirap nila maging consistent sa attendance, hindi nila ma-observe. Mahihirapan silang mag-observe sa commandment ng Panginoon, di ba? Or mag-obey. Kasi usually talaga ang isang disciple sa church din mostly na natututo. Ayun. At yun, katulad ko noong kasi dito napapasok yung planning at saka yung approach natin. Ayun. At doon sa noon nga yung sa akin sa high school sa high school life ko noon na 1 AM na yung uwi ko pagdating galing sa prayer meeting, ganun noon yung ko noon, kasi wala pang distractions, di ba? So ihahatid talaga ako ng 1 AM. Yun, tapos maalala ko yung nagdi-disciple sa akin noon is before parting ways sa daan, magpo-pray muna bago kami maghihiwalay. So, naalala ko yung ganun na sincerity, di ba, ng isang discipler. Imagine mo yung doon pa lang sa daan. So, kasi hanggang doon lang ako ihahatid. Tapos, magpo-pray muna kami bago siya aalis. Yan. So, ngayon wala pa akong ganun na na-encounter na di ba? Yung talagang andun yung puso mo to disciple, na sincere ka dun sa dinidisciple mo. Yun. So, kaya ganun din minsan yung ginagawa ko sa planning ko na if ever man hindi ko din, mayroon yung visitation lang tapos I just drop by to pray for them. Tapos parang nakikita ko yung
ano ng power ng comfort din ng prayer na nag-drop by ka tapos yung purpose mo is to pray together with them. So makikita nila yung sincerity mo. Yun. And kakamustahin mo sila. So syempre by experience nakikita mo yung ano nila, yung comfort na nakikita mo sa kanila na nako-comfort sila. Ayun. Kaya yun yung mga personal din kapag wala kang talagang experience ng ganun, hindi mo din, kasi pati ikaw talaga may encourage. Yun. So mahalaga yung planning din talaga pagdating sa mga ganung bagay. So hindi lang yung schedule talaga na pupunta ka doon and then yun lang, nagawa mo na yung plan mo. So it's not only by schedule talaga na nilaan mo or ginawa mo, but it's really by heart kung ano yung talaga yung ano mo, 'di ba? Yung nasa conviction mo how to guide them. Yun. And yun nga, although syempre andun na rin yun na na ano ko kasi dun yung sa last Wednesday na sa planning and yung approach natin sa disciple. Ayun. At saka it takes it takes love to do so, 'di ba? To produce a better result. Kasi yun nga, mahirap magkaroon ng magandang result kapag parang kumbaga lang compliance yung ginagawa natin to to disciple. Kasi nagre-reflect na naman and alam ng Panginoon yun. So tsaka makikita din ng iba, 'di ba? Doon sa behavior natin, yun, makikita doon kung paano tayo how we behave in church, 'di ba? Makikita doon sa the way we disciple. So mahalaga din yung yun nga, yung kung ano yung nakikita yan sa atin. At mamaya, 'di ba, usually ang risk din doon kapag yung disciple mo mismo nakitaan ka ng something na attitude or what, 'di ba? Medyo or kaya syempre yung proper approach ba, 'di ba? Na kung how you behave in church, yun. At yun, mahalaga yung primary kasi nabanggit ni nabanggit ni nung Wednesday ba yun? Na yung approach natin yan sa disciple at saka yun, short lang naman dahil we have to consider na as we go on discipling, we always have to keep in mind yung Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, 'di ba, na sabi niya dito, yun, see then that you walk circumspectly, 'di ba? Not as fools but as wise. Yun, mahalaga na ganun yung makita ng natin, ng disciples natin. We are circumspect, circumspect, yung careful tayo, and hindi yung, 'di ba, not as fools but as wise, and then redeeming the time sa verse 16 because the days are evil. Yun, yung walk natin sa Panginoon, kasi yun na yung best natin best na maipakita natin sa disciple natin. At yun nga, katulad ko na yung, kasi laging nasa hospital yung yung fina-follow up ko. And ang hirap din kasi andun yung talagang intervention din ng Diablo na laging nasa hospital. So dalawa lang ang nagbabantay, salitan sila. So hindi ko talaga maisingit-singit talagang madala sila sa church. So nung Sunday wala ulit. Then nawalan yung contact, kaya nung yun, bibisitahin ko ulit kasi nasa hospital na naman. Although yun nga, grateful ako na andun yung answered prayer kasi yung pina-prayer request ko at saka yung nagpa-donate ng dugo, 'di ba? And it's really an answered prayer na free siya from leukemia ngayon. Kaya ang ginagawa na lang, so nagulat ako na he's totally na recovered from leukemia. So hindi na wala na yung cancer at yung na lang, nagpapataas na lang ng platelet niya. So andun sa na-discharge na pala. Ayun, kaya bibisitahin ko ulit mamaya. And yun, sa
lastly, yun, after ng dito sa Ephesians chapter 5 verse 15 na yun nga maging ano tayo, wise tayo sa ating sa pinapakita natin yun sa iba, sa ating mga disciples. Dahil nga kapag wala silang nakikita nga sa atin na spirituality, kasi nga we are redeeming that time, 'di ba? So hindi lang talaga yung hindi lang yung redeeming that time, hindi lang yung we keep winning souls na soul winning tayo ng soul winning, share ng gospel, pero hindi natin namamalayan yung nakikita din pala sa atin is not really that good example. Yun. Kaya mahalaga yung yung sa planning din na ganun i-consider natin. At sa ilas ko lang dito sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, 'di ba, na sabi niya dito, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Yun, at we shouldn't lean unto our own understanding, but we should laging palaging aware, may self-awareness tayo na kilos lang ng Panginoon yung kikilos and not our own, kasi dapat alam na ma-distinguish natin yun, 'di ba, kung pamamaraan ko na ba to or pamamaraan ng Panginoon. Kaya meron yung time, 'di ba, na nirarush natin yung pagdi-disciple. It could be parang nag-skip na tayo for the sake of having a disciple, na may pakita lang tayo na may dinidisciple tayo. Kaya later wala na. Ayun, kaya naalala ko yung tiyaga ko talaga doon sa Lugangis family noon, na kahit sila Ma'am Apple nakikipuyat talaga noon, na sabi ko grabe pala ang 3 AM or bandang madaling araw, andun pa kami, na doon ko nare-realize habang andun ka sa sitwasyon na gano'n, tas sila Sir Ariel, sila Sir Tom, halos lahat na sila nag-Bible study doon, tapos nagawa mo na lahat, and andun yung effort at yung pagod mo din na doon ko rin habang nakikita mo yung ganong sitwasyon, is natututo ka as a discipler, na grabe, kung hindi ka handa sa pagiging discipler, paano mo na i-handle yung ganong sitwasyon, 'di ba? Paano mo i-deal? How would they? Kasi ang tanging papakita mo lang talaga sa kanila is pagmamahal, yung affection, yun. Kasi kung wala yun sa ganong sitwasyon, meron pa nga talagang mga nagdaan pa na mga nila. Kasi sabi ko sensitive, may mga disciples din na sensitive. Konting lang ma-offend, or konti lang na 'di ba, may mga ganun. Yun. So, yung sabi niya dito na chapter 3, ibasa ko lang. Ayun. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Ayan, in all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path. So hindi tayo pwedeng yun lang. If to finalize is hindi tayo pwedeng mag-lean or mag-depend sa sarili nating pamamaraan, but we always have to consult God's wisdom, 'di ba? In every aspect. Yun, kasi kumbaga sa pagdi-disciple talaga is meticulous, yun, and very sensitive. Lalo na ngayon nga kasi ang daming distractions, ang daming ginagawa ng diablo within the church, 'di ba? To destroy you, to destroy relationships or whatever na pwedeng makasira sa pagdi-disciple. So, yun lang, to God be the glory. Thank you, Ma'am Bergie. Yan. So, totoo yun, no? Na kung saan kailangan talaga ng sa pagdi-disciple, no? Na tayo din, no? Una-una dapat tayo magkakaroon ng teachable heart and humbleness of heart, no? Kasi kung wala tayong ganyan, paano natin matuturuan yung dinidisciple natin, 'di ba? Na magkaroon sila ng teachable heart, no? Maturo pa natin pride, 'di ba? Ma-inherit nila yung yung pride natin, mahirap na, 'di ba? So kailangan talaga ng humbleness of heart. Yan. So yun, at andun din yung conviction natin, no, sa ating ginagawa. Kasi yun nga, kaya nga nasabi natin commitment kasi andun din yung conviction mo
Kaya meron kang commitment sa Panginoon. So, yun, in connection doon sa lesson ni Ma'am Bergie, na makikita natin dito, no? Very well-known verse or ito yung pinaka-text verse natin sa commitment sa Proverbs chapter 16 verse 3. Sabi po dito, commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. Yan. Kung saan, makikita po natin na ando yung commitment natin sa Panginoon na 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 kung saan, yun, na we full surrender sa Panginoon, na yung ating action, yung labor, yung plans natin, di ba? Na kung saan, yun, complete surrender to God. Na yung commitment natin is dapat, andun yung Panginoon. No? Andun yung guidance ng Panginoon. And through, na andun yung base, di ba? Na kung saan gagawa tayo ng commitment na naaayon sa salita ng Diyos. Di ba? Kasi meron din yung naaayon sa atin eh. Diba? Na kung saan pabor sa atin. Diba? Yung commitment. Dapat yung commitment natin sa Panginoon is pabor sa Panginoon. Kasi hindi natin makukuha yung ating hindi natin makagawa ng plano. Diba? Hindi natin ma-surrender yung ating plano. Hindi natin napag-pray yung ating plano kung hindi walang Panginoon doon. Diba? So, yan, commitment, and dapat andun yung yung results, tulad na sasabi ni Ma'am Bergie, na andun yung conviction, and dapat andun din yung good result, di ba, sa ating mga plano. Kasi mahirap na plano ka ng plano pero yun, walang result, di ba, na nagiging, sabi nga ni Ma'am Ginita, nagiging wish, no? Kung saan hindi na goal kundi wish. Kaya wag tayong gagawa ng wish list sa yan, pagpasok ng taong 2026, di ba? Dapat hindi yan Shopee, hindi yan Lazada. Ano pa yan? Hindi pa Shein yan. yung mga app na yan na pang shopping, di ba? Na kung saan gagawin natin yan para sa Panginoon. So, dapat andun yung plano natin na magawa natin. Like, yan, sa pagdi-disciple, di ba? Na kung saan, andun talaga yung sisipagan mo talaga eh. Kaya nga, sabi dito, work diligently, no? Na kung saan, kapag tayo nag-commit sa Panginoon, meron tayong you fully surrender yung action natin, yung labor and plans natin. Work diligently, no? Work diligently. As if everything depended on you, while trusting God with the outcome as if everything depended on Him. Kung saan, ando yung outcome natin na magdedepend sa Panginoon. No, na kung saan sabi dito, outcome as if everything depended on Him, sa Panginoon. Na kung saan sabi nga dito sa Proverbs chapter 22, verse 29. Sabi po dito, "Seest thou a man diligent in his business? He shall stand before kings, he shall stand before mean men." Na kung saan, makikita natin na yung tao, no, diligent sa kanyang business, di ba? Tulad sa ating mga working singles, tayo ay masisipag sa ating trabaho or business or yung mga income ginagawa natin para tayo ay kumita ng pera, no, na kung saan bakit tayo masipag sa ating trabaho or sa ating business? Because, di ba, na merong outcome. Ano yung outcome? Yan, pabayaran ka ng malaki, di ba? Magsweldo ka, di ba? Kaya nga, andun yung commitment natin sa trabaho. Bakit? Kasi andyan yung income eh. Diyan tayo kumikita. Diyan tayo kumukuha ng pangangailangan natin. Or, yan, diyan tayo kumukuha ng yun, pambili ng pangangailangan natin. So, ganun din, no? Na kung saan, dapat andun yung commitment natin sa Panginoon, and yung ating ginagawa sa Panginoon, dapat andun yung kasipagan po natin. Na kung saan, yun, hard work and skill one's progression lead to honor and high standing. Kapag ginawa natin ng maayos or meron tayong commitment sa Panginoon, no? Just like, yun, sa pagdi-disciple, sa soul winning, sa pagdadala ng bisita, is it comes to honor and high standing, no? So kapag sinasabi natin honor, karangalan natin yan, and high standing, di ba? Na
nakaka-proud na meron kang outcome na ginagawa para sa Panginoon. Diba? Just like niya, andyan yung pagdi-disciple, diba? Kapag may nadala ka, may dinidisciple ka, diba? Mapaproud ka na, uy, disciple ko to, diba? Kasi may nadala kang bisita, yun, very proud ka na dalhin siya sa church, pakilala sa ibang brethren. Bakit? Kasi yan yung result ng ginawa natin plano. Bakit bakit tayo nagkaroon ng plano? Because yan yung andyan yung commitment natin, 'di ba? So hindi mawawala po 'yun, yung commitment natin. And 'yun, na kung saan tininabaho mo talaga, work diligently, no? Andiyan yung kasipagan natin. Kasi minsan plano tayo ng plano, pero 'yun, tatama rin tayo. Saka na tong plinano ko, bukas na lang. Tapos pagdating na ng bukas, bukas na lang din 'to, 'di ba? So andun yung tatamaan tayo ng katamaran. Kaya nga, yun, ang Bible, tinuturuan tayo na maging diligent sa ating ginagawa, no, sa ating plano. No, if we commit to God, andyan yung we full surrender our action, our labor, and our plans, 'di ba? So, tingnan niyo po natin na kung saan andyan yung guide ng Panginoon. So, work diligently and yan, andito naman Bible, no? Na kung saan na nag-encourage sa atin na yan, gawin mo to. Na kung saan maging masipag ka sa gawain ng Panginoon. Kasi nagagawa natin masipag sa trabaho natin, sa ating business, pagdating sa ginagawa natin sa Panginoon, yun, wala na, di ba? So, meron ganong problem tayo na kung saan na nawawala sa atin yung kasipagan po natin. Like sabi nga lagi ni Pastor na maging masipag tayo sa pag-i-area, no? Na kung saan andyan dapat yung Bible study natin, soul winning, pagdadala natin ng bisita. So, through that, yun, na magkakaroon tayo ng resulta and yung resulta na yan, it will lead into honor, no? To our honor and high standing, no? So, yun nga, na kung saan nakaka-proud, 'di ba? Kapag meron akong resulta sa ginagawa natin, like 'di ba kapag soul winning, uy, nakapag-share ako ng 100 souls, 'di ba? Nakapag-share ka sa isang yun, basketball court, no? Na pinatigil mo yung mga naglalaro, 'di ba? So, very proud kang i-testify yan. Very proud kang sabihin sa brethren to encourage them, no? To work diligently to God, no? Kasi nakaka-encourage din po 'di ba? Mag-testimony ka, 'di ba? Tapos yung testimony mo about sa commitment and yung result ng commitment mo or yung plano mo is di mo alam na nakaka-encourage ka sa ibang brethren. Kaya sikapin po natin na andun yung encouragement po natin and blessing po, no? Blessing na kapag nag-work ka na yun, we work diligently sa Panginoon and yung mga plano natin sa Panginoon is andyan yung ating trophy, no, or reward din sa heaven. And hindi lang po yun, kundi magiging blessing ka pa sa iba. So, makita po natin na huwag tayong maging burden, no? Na kung saan sa tagal na natin, nagiging burden ka pa ng simbahan. Kundi dapat magiging blessing tayo sa simbahan through our commitment and plans unto God, no? Na kung saan kaya meron tayong Word of God meron din tayo sa araw-araw na devotion na naririnig natin about sa commitment is dapat andun na yung encouragement, no? Na enough na yung Word of God kumausap sa atin and through the guidance of the Word of God, andun na yung uy, why not, diba? Na sisipagan ko sa gawain ng Panginoon. Hindi lang sa aking trabaho, diba? Sa ating trabaho, sa mga working singles, kundi dapat sa gawain rin ng Panginoon. So, yun. So, work diligently, na? As if everything depended on you while trusting God. So, syempre, just like na sinabi ni Ma'am Bergie kanina, na trust in the Lord, diba? Sa Proverbs chapter 3 verse 5. Na kung saan we trust God, kaya nga we work diligent we work diligent sa gawain ng Panginoon and sa mga plano natin.
So, yun, Ma'am Jinida. Baka madadagdagan mo pa. Christian, dagdag ko lang yung sinasabi ni Pastor na yung kasipagan na wala ang Panginoon ay wala yun. Yan lang yung Tama. sinasabi ni Pastor yun. Napakaganda na maging masipag tayo, pero yung sinasabi ni Sir Christian kanina, na yung kasipagan natin ay andun yung pagdidepende pa rin Amen. natin sa Panginoon. Kasi minsan 'di ba yung masipag ka pero parang sarili mo nang nagte-trust ka sa sarili mo. Ay basta ako masipag ako, 'di ba? Very proud pa, no? Oo, pero nakikita naman natin yung bunga ng kasipagan, pero napakaganda yung masipag ka na kasama mo yung Panginoon. Yan. So, yun. And then, before that, nais ko lang pong i-congratulate yung isa sa mga kasama natin sa Working Singles. Uy. Ayun. Ma'am Alpha Aswat, Wow, congratulations wow. po sa, ayan. Congratulations at yun. Kaya pala Congratulations. nangangamoy patupat na tayo. May, Amoy mag, patupat. Tupat na may barako. may magtutweet pala. Yun. Yan, congratulations Congrats. po, Ma'am Alpha Yeah. Aswat. Yan. Baka may magpa-deliver ng kape natin mamaya. Ay. Kuma. Congratulations sa kanya. Yan. Wow. So, meron na tayong meron na tayong doctor, meron na tayong nurse, and maraming abogado. Joke lang. Abogado na lang, no? Sino kayo mag-aaral? Baka kasi mag-abogado yan. Ay, di ba nakakatuwa kasi may na tayo eh, may Abogado ni Ma'am Sabel. may doctor na tayo, may nurse na, Kompleto meron na tayong, ang medical. tawag doon? Wow. Midwife, di ba? Midwife, tama. Midwife. Meron na rin tayong midwife. At meron din tayong incoming na yung sa Lawyer na lang. sa pagda-diet, dietitian. Nutritionist. Dietitian, oo, si yung kinukuha din niya eh. 'Di ba? Nakukumpleto na yung natin. Wow. Yung medical. Pwede na magkasakit. Oy, joke lang. Pwede na magtayo ng hospital. Alam, isang araw yung magkakaroon tayo ng Clinic. magkakaroon tayo ng hospital na sarili, sarili. Oo. And magpo-put up tayo. So anyways, dito po tayo sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 15. And nabanggit po na verse ni Ma'am Virgie kanina. Ephesians 5 chapter 5 15 and 16. Sabi ng Bible, see then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil. Yan. So, and dito po yung may encouragement po sa atin po dito. Ano po yung encouragement po sa atin dito? To walk circumspectly. Yan, di ba? Yun po yung encouragement po sa atin dito bilang isang Christian. And to walk circumspectly, na ibig sabihin po niyan ay to be careful and maging maingat po tayo sa ating pamumuhay. Di ba? Maging maingat po tayo, maging thoughtful po tayo sa lahat po ng ginagawa po natin. And then sabi ng Bible diyan, not as fools but as wise. Yan. So being wise is using your time. Di ba? Yeah, using your time wisely. And sabi ng Bible diyan, redeeming the time because the days are evil. So ibig sabihin po ng redeeming the time po diyan, yung making the most of every opportunity. And so sabi po diyan na gamitin po natin ng maging maingat po tayo sa lakad po natin at yung pagdating sa time po natin, gamitin po natin yan ng maayos. And so spend po natin yung time ng maayos. Yan po ay galing sa Panginoon. So sabi lagi natin naririnig na tayo pare-parehas lang naman tayo ko lang kay Sir Christian, baka 36 hours tayo. And pare-pares po tayo, 24 hours na binigay yan ng Panginoon sa atin. And so, merong encouragement po dyan sa atin yung time po natin. Ibig sabihin po niyan ay making the most of every opportunity. Bawat segundo, yan, bawat minuto, bawat araw, bawat oras, yan, bawat month, year, and sabi ng Bible po dyan, gamitin natin ng maayos. Na alam mo yung laging sinasabi ni Pastor na kapag may gagawin ka, yung iisipin mo na parang yan na yung last chance na gagawin mo. Di ba? Kadalasan kapag alam natin na yung last pinag-iigihan natin, di ba? Yan inaayos natin. Minsan nga pag sa pagkain, pag alam mong last meal mo na eh. Pag sa pagkain, sasabi natin, oy, last meal na natin to. Kainin natin yung So, ganun din sa natin. So, pag may gagawin po tayo, yan yung iisipin mo na,
gagawin ko ng maayos kasi paano pag ito na pala yung last chance na magagawa ko ito. 'Di ba? Ang kagaya sa aspect of discipleship, ngayon sinasabi ng mga kasama ko kanina. Kasi hindi natin alam yung time, 'di ba? Yan kaya nga when it comes sa discipleship, yun yung oras natin. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan. Sabi nga ni pastor sa mga preaching niya, we are living on the last days. Yan, pero hindi siya rush days. Hindi rush days kasi Ma'am Sabel hindi na nagmamadali. Hindi daw nagmamadali kasi last days pa lang naman, hindi rush days. Maingat. Maingat sa lakad. So yun po yung Kanina siya magiging maingat, Oo. ma'am. Nasubrahan yung pag-iingat eh. Sabi niya ni Pastor Patience. So, hindi lang nasubrahan ng pag-iingat, nasubrahan daw ng patience. Yung preaching kahapon eh. Nasubrahan sa ano. Yan, so napakaganda na spend po natin ng maayos yung oras na ibinigay po ng Panginoon sa atin dahil sabi nga nila bawat oras ay mahalaga. Yan kaya nga para maayos po natin, para ma-spend po natin ng maayos yung oras na ibinigay sa atin ng Panginoon. And napakaganda na meron tayong plan. Yan, meron tayong plan sa lahat po ng gagawin po natin. Di ba? Yan, so pagdating sa planning, kasama rin po dyan yung pagsaset po natin ng schedule. Di ba? Paglalagay po natin ng schedule. Kasi, alam ko naman, lahat ng ginagawa po natin, sabi natin na mahalaga yan. Kaya nga, kung mahalaga lahat ng mga ginagawa po natin, kinakailangan lang natin isalansan ng maayos yan. Yan, kaya nga, yan, sabi sa Ecclesiastes, and sabi ni Solomon, there is a season. Di ba? Kung lahat ng ginagawa po natin ay kinoconsider natin na mahalaga, kinakailangan isalansan natin yan para magamit natin ng maayos yung oras na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya napahalaga yung pagsaset po natin, pagpa-plan po natin ng schedule. Yan, we must be in order. Yan sa mga ginagawa po natin. Diba? Laging binabanggit po yan sa atin. And because our God is God of order. Yan sasabi sa Corinthians. And sasabi po doon na lahat ng mga let all things be done decently and in order. And diba, nakasalansan lahat ng gagawin po natin. And if you plan a schedule, alam mo yung tatapusin mo. O diba, halimbawa sa araw na to, nakapagsulat ka ng schedule. Diba? And nakapagsulat ka ng schedule, and alam mo yung tatapusin mo eh. And yung nanghuhula ka. Nanghuhula ka kung anong gagawin mo. Then minsan, sige, natapos ko na to, ano kayo yung next na gagawin ko? Ay, ito na lang. And then, may nakalimutan mo, ay, meron palang kinakailangang unahin. Di ba? Yan, kaya nga, kapag meron tayong schedule, alam natin kung ano yung tatapusin natin, alam natin kung ano yung, kung kailan natin ito tatapusin, at alam natin kung ano ang makukuha natin sa ating tatapusin. O, di ba? Yan, so kaya nga, sa araw na to, alam mo, nakaschedule na yung mga gagawin mo, alam mo yung tatapusin mo, and alam mo yung makukuha mo doon sa nasulat mo na schedule mo sa halimbawa sa araw na ito. Yan, di ba? Yan kaya at the end of the day, yan kaya nga yung encouragement po sa atin ni Pastor na napakaganda kung isusulat natin. Yan, kasi minsan nakakalimot tayo eh. Sabi nga, walang pinakamatalino kundi sa dulo ng ballpen. Di ba? Minsan nga yung nakasulat, hindi pa natin nasusunod eh. Di ba? Yan, hindi natin nasusunod. Yan, saka minsan pag may mga nakaschedule na tayo, yung biglang merong mas importante na maging flexible po yung ano po natin. Maging flexible po tayo para mag-adjust doon sa mga schedules po na ginawa po natin. Di ba? Yan, kaya nga sa pagdating sa paggawa din po ng schedule, dapat alam din po natin yung mga priorities natin. Yan, sa araw na ito. Ito yung kinakailangan ko munang tatapusin. Ito yung uunahin ko. Yan, kinakailangan unahin ko to kasi mas importante ito. Ito yung pangalawa, ito yung pangatlo, ito yung pang-apat, ito yung panghuli, ito yung next year na. Ito yung next year na yung yan, ito yung Ma'am Sabel. ito yung next year na. Di ba? And yung scheduling involves priorities in life. And ito muna yung uunahin ko. Yan, so ano yung dapat mong unahin? Yan, sunod-sunod na yan. Yan, so huwag tayong tatamarin sa isang bagay na ikakabuti ng buhay po natin. Di ba? Minsan tinatamad tayong magsulat eh.
Tinatamad mo, sayang yung ballpen, sayang yung papel. Pero kung alam mo naman na ikakabuti yan ng buhay mo, and magkano lang naman yung ballpen, magkano lang yung papel, di ba? Kung ikakabuti naman, ikakaayos naman ng buhay po natin yan. So, when we write our list of priorities, it will help us to build routine in our life. Yan. So, makakabuild po tayo ng routine and magandang routine. And routine will build our character. And di ba? Ano po yung ibig sabihin ng character? To be consistently in paggawa ng tama. Di ba? And yung kagandahan, yun yung kagandahan na meron tayong schedule. And yung schedule natin, and makakatulong po yan sa atin para maka-build po tayo ng magandang routine. Di ba? At yung routine natin, yun din yung magbibuild sa atin magbibuild ng character po natin. And kaya huwag nating basta-bastahin, basta ito na, bahala na dyan. O basta ito lang yung kailangan kong gawin. Diba? At ang kagandahan din dyan, kapag mayroon tayong nakaplano ng mga schedule na gagawin, kung susundan natin yan, naalala niyo po yung mga unang message ni Pastor patungkol sa mga schedules po natin, na dapat kung ano yung in-schedule po natin, yun po dapat yung susundan po natin. Yun po dapat yung maging buhay po natin. Ay laging sinasabi na hindi magiging list lang, wish list lang po yan. Yan, so, di ba? And kasi pag hindi po natin nagawa yan, and sayang yung oras. Di ba? And sayang yung oras, and ang tawag natin dyan ay wasted years. Alam ko meron kantang ganun eh. Ayun, kinakanta ni Ruby May. O mamaya Kanta yung mga Sister Ruby. And mamaya pakikanta mo yun And kasi parang nung nagbigay ng talent sa pagkanta nag-donate ako. Hindi ko nag-donate ako kaya, and ikaw na lang kumanta dyan mamaya. Di ba, sayang yung oras, and wasted years, and wasted days, wasted hours, sayang. And sayang yung oras na ibinigay sa atin ng Panginoon. And samantalang maraming nagkukumahog dyan, di ba? Maraming nagkukumahog para magkaroon sila ng extra time, di ba? Pero tayo sinasayang lang po natin. And kaya nga, napakaganda nung scheduling. And kaya pag dumaan sa atin yung time na yun, and kinakailangan magamit natin ng maayos. So ibig sabihin, gagamitin natin yung oras na yun sa tamang halaga ng oras na yun, hindi natin pwedeng palampasin ang oras. Yan, di ba? Kasi pag yung oras na magpas na, hindi na natin pwedeng ibalik. Yan, di ba? Yan, time is a resource na hindi natin pwedeng i-renew, hindi natin pwedeng i-transfer. And so kung pwede nga lang yung 24 hours na yun, gamitin mo lang yung 10 hours, tapos yung 14 hours, yan, idadagdag mo dun sa susunod. Di ba? Hindi natin pwedeng i-hold yung oras. Yan, pag lumagpas na yung oras, wala na, tapos na. Yan, so hindi natin pwedeng hati-hatiin. Sa isang araw, 24 hours lang talaga. Yan, kaya spend natin yung maayos. Hindi natin pwedeng pigilin. Hindi natin, lalo na hindi natin pwedeng i-stop yung oras. Ano pong pwede lang, stop muna. Wait lang, di ba? Stop muna tong oras hanggang dito lang muna. Di ba? Hindi natin pwedeng, hindi natin pwedeng pahintuin ang oras. Yan, so, ang gagawin lang po natin, hindi rin natin pwedeng i-recover ang oras. Pag natapos na, halimbawa, kahapon, and lahat natapos na kahapon, hindi natin pwedeng i-renew, or hindi pwede nating sabihin na, pwede bang balikan natin kahapon. Yan, hindi. And sasabihin mo lang, kung may babalik ko lang. Yun lang. Yan sasabihin natin. Kanta ka na lang, kung may babalik ko lang. Well, hindi natin pwede. And kahapon. And so, at ano din yan, pag pinatay natin yung oras, yan, sabi ko nga last time, sabi ng isang pastor, and it has no resurrection. And kaya nga, yung challenge po sa atin dito sa Ephesians, yan, sabi ng Bible, walk circumspectly. And not as fools, but as wise. Sabihin ulit ng as wise ay maayos, spend natin ng maayos yung oras po natin, redeeming the time because the days are evil. And so maraming pwedeng gamitin ng kaaway para wala tayong magawa. Di ba? Doon pa nga lang sa pagsusulat ng schedule, andyan na yung kaaway. Magsusulat ba ako o hindi? Wala na. Di ba? Diyan ba lang, sa pagsusulat pa lang, may kaaway na. Di ba? May battle na. How much more kapag i-execute mo na kung ano yung isinulat mo. Di ba? And kaya nga, sabi ng Bible dyan, walk circumspectly and redeeming the time, making the most of every opportunity.
Yan. So sabi ko kanina, kapag may gagawin tayo, isipin natin, maaring gagawin ko to dahil maaring ito na yung last chance na gagawin ko itong bagay na to. Yan. So yun lang, Sir Christian, and good morning po sa atin lahat. Thank you, Ma'am Janita. Yan. So, yun. So, why not, diba? Magandang kaisipan yun. Baka last chance ka na. Gawin ko ng best, diba? So, wag naman. May pag-asa pa si Ma'am Sabel. Yan. Hindi pa last chance yung Ma'am Sabel. Yan. Alright. Last meal. Last meal daw. Mahirap yung last meal, ma'am. Parang yun yung kukuryentehin na eh. Ayun. Mahirap yung last meal, ma'am Sabel. Yan. So, yan. Yan, isipin natin, di ba? Kung gagawin natin and we commit unto God. Isipin natin, last chance. Baka last chance mo na gawin yun. Why not? We do our best, di ba? We do our best. Our best. Yan. No, saan gawin natin through gawin natin na mayroong kasiyahan, di ba? Merong humbleness of heart, di ba? And then yung conviction natin, may kasipagan sa mga ginagawa natin sa Panginoon, di ba? So, napaganda na napag-aralan po natin to at nadidinig natin through the Word of God, di ba? Kasi mahirap kung sa aming wisdom lang, no, ng mga host is sinubaw naman kami na unlike na meron kaming kaisipan tulad ni Solomon, di ba? Pero through the wisdom of God and andito yung word of God is ito yung nasi-share po namin, no, na kung saan hindi lang po namin to haka-haka lang, no, kundi through the word of God talaga. So, di ba? Kaya mga working singles, di ba? Na kung saan andyan na tayo, nasa work na tayo, pero dapat isipin natin, meron din tayong trabaho sa Panginoon, no? Meron din tayong trabaho sa Panginoon. So, yun. Kaya nga magsabi nga, 'di ba? Na kung saan yung kasipagan na wala doon ang Panginoon is hindi kasipagan, no? Kasipagan lang sa ating sarili lang 'yun. Kundi dapat maganda ang meron kang kasipagan na andyan yung Panginoon. No, tulad ng sinabi ni Pastor. And yun, at tanungin natin yung mga kasama natin, no? Si Ma'am Sabel, ayan, anong masasabi mo, no? Or yung napulot sa ating lesson ngayong umaga. Yan. Hindi yung last meal, Good morning ulit. Congrats kay Miss Aswat. Yun. Nagpapasalamat ako sa Word of God na naririnig natin kasi sa lesson natin ngayon, thankful tayo na may Word of God na guide tayo sa paggagawa ng ating plano na kailangan din ng prayer kasi sabi ko nga last week, doon ako bumabagsak nagpe-fail sa planning. Kahit nagpe-fail. Wash! Pala ma'am, hindi ka pa mag-aasawa kasi bumabaksak ka sa pagpaplano. Oh my God, I'm not ready. Wow! Last priority daw kasi niya yun. Last priority. Yun lang. Kaya sa pagpa-plan natin, dapat kasama natin yung Panginoon. So, Yeah. At saka prayer. Yun lamang po. And to God be the glory. Yeah. So, yan, totoo yung sinabi ni Ma'am Sabel, dapat kasama natin ang Panginoon. Kung magpaplano ka mag-asawa, ma'am, diba? Dapat, no. So, Involved talaga dapat yan, Sir Oo. Christian. Unang-unang involved dapat ang Panginoon. So kapag andyan ang Panginoon, talagang di ba? Siya yung author ng marriage, di ba, ma'am, Yan, so baka next year na si Ma'am Sabel. Paghahandaan namin yan. Iyon, Patahi-patahi. Sige lang. yung Sir, may respeto ako sa leader. Mauna daw ang may mauna muna ang Hindi leader. kasi may respect din ako sa elders. leaders Mauna first. muna ang leader bago ang follower. Tama, So, leaders first, Ay. di ba? di ba? Nawala. Leaders first. Nawala na si Ma'am Kaya, Geraldine. Sir Christian, Sorry. ikaw lang ang susi. Alright. Yan. Naiwan na tuloy si Ma'am Sabel ng kasama niya. Alright. So,
Kala ko matatanong pa natin si Ma'am Geraldine. Yan. So, yan. At tanongin na natin yung ating live viewers na dito. Yan. Sige. Ilas natin yan, Sir Mark. Aeroplano. Ayan, sa akin naman, joke lang. Good morning po ulit at maraming salamat po sa mga host, at sa Word of God, na lagi nga po nagpapaalala sa atin. At yun nga po, sa paggawa po ng commitment ng plano, ay lagi dapat tayo nakadepende sa Panginoon. Kagaya po ng sinabi po nila, at dapat lagi po natin kasama ang Panginoon sa ating pagpaplano. At kaya tayo nagpaplano para hindi po masayang yung oras po natin at ang panahon. Sabi po ni Ma'am Jen, don't waste your time. Yun lang po. Kantahin mo na. Okay, Brother Mark. Yan. Dako naman tayo, Brother Mark. Yan. Yee. Ayan, good morning po sa ating pong lahat at good morning po mga sa Google Meet at yun nasa Facebook Live. At unang-una, maraming sa mga host sa ito nga yung ito na yung last na topic itong itong month of November. So maraming salamat sa mga host na kung saan yun nga kinakailangan din natin na pag meron tayong ginagawang plano, siyempre andun din na kasama din dapat natin yung Panginoon. Kasi pag once hindi kasama yung Panginoon sa mga plano natin, sa mga goals natin, useless. So yun lamang po. Wow, Brother Mark. So, diba, plano mo mag-asawa? So, huwag mong gawing useless. Yan. Wasted years. Baka maging wasted years yan. So, mahirap na, Brother Mark. Pati pa naman sa bingo, mawawala ka na. Hanggang anong number ba yung bingo mo? Diba? Kahit nawala ka na sa kalendaryo, pero may bingo pa raw. Alright. Yan. Si Ma'am Bird yata may plano eh. Yeah. Plano mag-asawa. Next year. Ayaw muna. Next month natin, next year. Ayaw nga pala. Alright. Yan. So, maraming salamat, no? Sa ating mga mga natanong na kung saan yung sharing nyo, kung ano natutunan or nakuha sa ating lesson today tong umaga na to. At maraming salamat, no, sa pag-join sa FB and sa Google Meet. Yan, sa Ma'am Sabel. Nawala yung kasama niya, si Ma'am Geraldine, sayang. Yan, so yun. At pag-pray po natin, no, yung ating okasyon sa Sunday. Yan. Ating high school and college Sunday. Yan. Na kung saan maraming yung ma-invite natin mga young people sila ay dumalo pag-pray po natin. And Ma'am Bergie, baka may gusto ka pang sabihin? Wala na. Ay, wala na. Alright. Yan. So, yun. At yung mga Bible study natin today. So, huwag natin kalimutan. At Ma'am Jenida, wala na. Okay. So, yun lang. Then, yung mga working, no? At congrats ulit kay Ma'am Alpha. Sana may patupat. So, ministers lang magse-celebrate. Sorry. Meron tayong one Lord, one faith, one Kaya, baptism. kwan natin, yung sa mga kwan natin, yung mga working singles din. Na? Yan. So, pag-usapan. At syempre di ring biro-biro ang pag-exam. Kaya let's celebrate. Yan. So, yun. Sige at alright. So, yan lang. Then, maraming salamat ulit sa pag-tune in sa ating Facebook Live sa mga viewers. Maraming salamat. And sa ating Google Meet kay Ma'am Sabel and Ma'am Bergie. So, tayo po ay magwakas sa panalangin. Let's pray. Dakalang Diyos, maraming salamat pa nun sa natapos
na devotion. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong wisdom na napag-aralan po namin, na ano po, Panginoon, yung encouragement mula sa inyong salita, Panginoon. Kami ay matuto, kami ay lumago, Panginoon. At doon po, Panginoon, yung aming commitment sa inyo na magawa yung mga plano, Panginoon, and magkaroon kami ng kasipagan, Panginoon, na gawin at gumawa sa inyong gawain, Panginoon. At tulungan niyo po kami, ano yung guidance niyo po, Panginoon, lalo na po, Panginoon, sa araw na to, sa mga Bible studies, sa duration, Panginoon, ingatan, gawin niyo po kami, Panginoon, at sa mga papasok sa trabaho, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa mga nagawing kasalanan, tapadalagan sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you, God bless. and God bless us all. Thank you. Thank you, Panginoon. Bye.